Gilson Mimpin and Pamela Ignacio. Moment yung dalawa ito. Sa mga magulang, sa mga nagagandahang mga ninang, at nagpugwapohang mga ninong, at sa mga abay, at sa mga kapamilya po na andito lahat, at sa lahat po ng bisita, isang mapagpalang umaga po ang sumating lahat. Tayo po ay tumindig at tayo po ay magkakaroon ng munting panalangin. Itungon po natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, sumasalangit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Tulad po ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At sana po sa araw na ito, pagpalain niyo po, basbasan ang pag-iisang dibdib po ni Gilson at Pamela. Naway maghari sa kanya ang pagmamahal na nagbubuhat sa inyo at ng mabiyayang pagkakaloob niyo. At bigyan niyo po kami ng kapanatagan, lahat po narito, at basbasan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa ngalan po ni Jesus, namin pong tagapaligtas. Amen. Maraming pong salamat. Pwede na pong maupo ang lahat. Maliban. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo po ay nagkatipon sa harapan ng kapulungan ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Gilson Mimpin at Pamela Ignacio sa isang banal na kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinatag ng Diyos na siyang lumilikha sa atin ng babae at lalaki. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito, dapat mag-isip mabuti. Gilson, Pamela, nag-isip na ba kayong mabuti? Dapat may kahinahunan, may paggalang at may takot sa Diyos. Mayroon po bang tumututol sa kasalang ito? Parang suswertin kami mga taga San Ildefonso. Parang walang tumututol. Kung wala pong tumututol, pwede na po nating ituloy ang seremonyas ng kasal. Ikaw, Gilson, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang iyong maging asawa? Mamumuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Pamela, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang iyong maging asawa? Mamumuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo. Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Efesos 5:21 at 25. Mga talatang nabanggit ang nilalaman. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Gilson, Pamela, ang sabi dito ng Panginoon, pasakop kayo sa isa't isa. Ibig sabihin nun na Gilson, hindi lang si Pamela ang magpapasakop sa iyo, pati ikaw ay magpapasakop sa kanya. Dahil ang sabi ng Panginoon, pasakop kayo sa isa't isa. Ayan na, Pamela, sasakupin mo siya. Okay, ha? Mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ganito kataas ang pamantayan ng pagpapasakop kay Gilson.
parang nagpapasakop ka sa ating Panginoong Yesus. Okay ba yun, Pamela? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Jesucristo sa kanyang iglesia. Inihandog ni Kristo ang kanyang buhay para sa mahal niyang iglesia. Gilson, ang sabi dito, kahit buhay mo ay kaya mong ibigay o kaya mong ihandog dahil sa tawag ng iyong pagmamahal para kay Pamela. ¿Entiendes? Gawin nating banal ang ating kasalan, damihin natin ang presensya ng ating Panginoon. Lahat sana ng sasabihin mo, Gilson, ay manggagaling sa kaibuturan ng iyong puso at tatanggapin mo ng buong puso ni Pamela or vice versa. Mag-uusap kayo ng puso sa puso at mata sa mata. Hindi kay Mayor. Okay? Eye to eye. Gilson, sundan mo ko. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng ating Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Maria. Bakit naman kumana ka na naman ng ganyan? Abi, siyempre susundan mo ba ako? Dahil dito, ang kinasal doon, Maria Tose. Ba't ka na naman ng Maria? Ikaw, hindi pa naman. Maria Pamela po kasi. Alang nakalagay dito, Maria Pamela. Umayos ka. Tinatanggap kita, Pamela, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa hirap at kasaganahan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Hilson, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman. Sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo paghiwalayin ng kamatayan. Alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Ang mga singsing na ito ay panglabas at pisikal na simbolo ng espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto. Wilson, Pamela, ang sabi dito, ito raw ay gawa sa ginto, sumisimbolo sa kadalisayan na dapat yun ang maghari sa inyong pagsasama. Ibig sabihin to, Gilson, Pamela, wala nang tingin-tingin sa iba. Gumaya ka kay Mayor. Mga mga kumpare ko. Ito'y bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos. Dapat walang katapusang pag-ibig. Tanggapin ninyo ang mga singsing na ito bilang tanda ng inyong pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyong dalawa.
Pamela, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hilson, binibigay sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob nito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng inyong kalakasan at pag-asa, gabay sa inyong buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Gilson, Pamela, kayo ngayon ay patungo na sa pagbuo ng pamilya. Marami kayong mga pangarap. Gustuhin para sa magandang bukas ng inyong pagsasama. Una, kabuhayan, hanap buhay, mga anak, at siyempre, kabuhayan, bahay, ganyan, maraming iba. Lahat ng yan ay hilingin nyo sa Panginoon dahil ang Diyos ay may pag-ibig sa lahat dahil ibibigay sa inyo, puspos ng biyaya ang inyong mga kahilingan. Ang inyong pagsasama ay may kaagibat na mga problema na hindi nyo pwedeng iwasan. Darating at darating ang problema sa inyong buhay. Ngayon, kung dumating ng problema, Gilson, Pamela, hinihiling ko sa inyo, manatili kayong magkahawa kamay at ipanalangin sa Diyos. Ang inyong lahat na ipagtiwala sa Diyos, lahat ng yan ay mapaparang. Tanging mga salita ng Diyos ang magpapatibay sa maganda niyong bukas ng inyong pagsasama. Yan ay ang Biblia. Buong puso po namin tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw ng aming tahanan, bukal ng aming kalakasan, at pag-asa ng aming buhay, at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin ito na ipamuhay at ituro at sa aming mga magiging anak. Inaanyahan po ang ating mga magulang na lapitan po ang ating mga anak. Lapit po tayo sa tabi. Mga magulang at siyempre po ang mga pangalawang magulang. Lapitan po natin ang ating mga anak, inaanak. Itaas po natin, extend po natin ang ating kanang kamay sa kanilang mga ulo. Paganyan po. Ayan. Okay na po yan. Sige po, para hindi na po matapakan nyo. At damin po natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Makapangyarihang Diyos, mayakda ng pamilya at tagapangalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw po na ito, sina Gilson at Pamela ay hinihiling po namin na sila'y inyong pagpalain. Tulungan mo po sila at gabayan sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo po na ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya.
Tugunin mo rin po ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw nilang buhay. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipagmano kayo sa inyong mga magulang, ninong at ninang. Higpitan sa ninong ng malaki ang ibigay. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay sa akin ng Republika ng Pilipinas, ako po si Mayor Fernando Gaso Galvez Jr. Aking pong ipinapahayag na sina Ginoong Gilson Mempin at Binibining Pamela Ignacio ay mag-asawa na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Panginoon ay huwag pag-iwalay ni numan. Idiniglara kong mag-asawa na silang dalawa. Pero sabi ni Gilson, wala malang kasihan o ano kagalakan. Ano ba? May problema ba? Eh kasi siyempre bilang mayor, kailangan kong ikasal sila ng maayos. Eh baka mamaya, tikot lang naman pala siya. Eh, hindi ko hayaan na makasal. Eh, sabi katidiglara ko lang nun. Hinahanap ko yung kasiyahan, yung pagkagalak. Wala eh. Ano ba? Kala siguro yan, hindi ko sa binabasa. Hindi pwede kasi hindi ko ilabas kung ano nakikita ko. Sigurado ka pa talaga. Sabi, malungkot na igdeklara. Sabi ko, okay, ang bagong kasal. Dadako na po tayo sa lundo ng ating palatuntunan na pinanadikan ng lahat at pinanadikan po ng inyong lingkod at siyempre ng dalawang dating magsingirog ngayon ay mag-asawa na. Mga mahal na kapatid, mga kaibigan, buong karangalan ko pong ipinapakilala sa inyong lahat na ang bagong kasal na sina Ginoong Gilson Mempin at Ginang Pamela Ignacio Mempin ay maaari na po nilang pagsaluhan ang unang matamis na halik sa kanilang kasal. Baka na naman di ka na masaya ngayon, baka na kita. Mga magulang, mga ninong at ninang at mga kapamilya na narito po ngayon, tayo po ang magsisilbing saksi sa nilang pag-iibigan. Ang inyo pong punong lingkod ay meron pong isang panuntunan na kailangan ko pong maramdaman o mamalas na sila'y tunay at wagas na nag-iibigan. At kung hindi po, wala pong pirma di kasalmiento. Kailangan po nilang patunayan sa ating lahat at sa inyong punong lingkod na sila'y nag-iibigan sa pamamagitan po ng pagpapakita nila ng kanilang unang matamis na halik sa kanilang kasal. Ito po ay nagtatagal ng 10 segundo at kinakailangan pong may nararamdaman ang bawat isa at kung yung isa po ay walang nararamdaman, ipatitigil ko po at aking ipauulit hanggang ito po ay maging perfecto. So kailangan po sa unang pagkakataon na ibigay na po nila dahil ito naman ay para sa nila, ito yung momento ng dalawang nag-iibigan na kayo pinagtataling puso. 10 seconds with feelings. 1, 2, 3, go! Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, Stop. swing the sp- Walang kasing feelings eh. Sabi na ba?
Hindi pwede yun kasi moment nyo naman dalawa yan. At talaga naman mayroon sa pagkakasal, may halikan. Eh, ba't kayo mahihiya? Ibigay nyo parang pelikula, gumagawa tayo ng movie. Okay? Huwag kayo mahihiya, sister. Ganun lang talaga. Show it to them, okay? So, tawas. Kung baga, pakita mo. Okay? Take 2, 10 seconds. Go. Huwag ka mahihiya. Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing. Okay po, swing. talagang mahihayin pero damang-daman naman po na sila ay mga kinikilig at nagmamahal sa isa't isa. Congratulations sa iyo, Gilson, Pamela. Congratulations sa inyo. Ako muna po ang host ngayon. Ako nagkasal, siyempre, ako muna ang host. Pagkatapos ko magtanong, siyempre, papayuhan ko kayo. Ilang taon na kayong magkakilala? 8 ikaw. Parang nagkokopyahan kayo. Ilang taon naman kayong mag-boyfriend, girlfriend? 8 din. So pagkita mo, girlfriend agad. Ganon. Ha? Ano? Nailito ako sa inyo. Paano? Mali ang kopyahan eh. Mali. 8. Ganon. So, 8 years, hindi pa yung tamang kukunti pang panahon ng paghahanda. Dapat mga 20 years bago kayo magpakasal. Hindi katulad namin ni 1 year pa lang nag-aasawa na. Ang katotohanan nun, si Gilson, hindi mo siya tunay na kilala pa. Ang katotoo niyan, walang lalaki, kayo po sa inyo, tayo mga kababaihan, walang babae at lalaki na nagpakita ng tunay na ugali sa kanyang girlfriend o kanyang nililiag o kakasunduan. Dahil ayaw nating mawala ang ating minamahal. Eh, paano kung magpakita ka ng sarili mong ugali talaga, yung natural, mawala siya sa'yo. Kaya nagkukunwarian kayong dalawa. Pero this time, pagkatapos ng kasal, iyon, lalabas ang tunay na Gilson. Tama ba? Ikaw, ganun din. Totoo lang, wala po tayong real talks lang po tayo. Sino po ba yung naging totoo agad? Kasi nga, mahirap kasi, walang ka ng asawa eh, walang mong boyfriend eh. Siyempre, magkukunwari ka. Kaya ako binubuksan to, ayokong magkagulan ng kayo after the kasal. Eh, hindi ka naman pala ganyan dati eh, mangyayari sa inyo. Kung makita mo, Gilson, si Pamela, sa kabila ng inyong masarap at magandang pagsasama, nagbabago ang kanyang ugali. Tinotopak, sinusumpong, tinotoyo, o dati na. Sanay na pa. Ganito lang, Gilson. Pilitin mong abutin ang iyong mahal na asawa. Baka mamaya, nagpapatrolya ako ng bayan, napunta ako kay parang Gilbert na, Hill. Eh, nakita ko, nakabenta ka. Ganyan ka, oh. Sabi ko, di ba yung inaanak ko yun? Eh, takatanong-tanong ko, sabi ka nila yun, magpahaba ng kamay, nagpabata ka. Ang ibig sabihin ng magpahabaan ng iyong kamay, pilitin mong abutin ang iyong mahal asawa, pagpasensya mo siya, intindihin siya, unawain siya. At usapin ang iyong mahal na asawa at sabihin sa kanya, mahal, tayo'y bumubuo na ng isang magandang pamilya. Ikaw ang gigi at gagabay sa ating mga magiging anak. Please lang, mahal. Bawas-bawasan mo yung pagka-bata. Hindi to yung pag-isip bata. Ngayon, kung ikaw naman, Pamela, ang makitaan mo si Gilson sa kabila ng iyong magsasama, mas madalas pang hipuin ang baso ng kaibigan kaysa iyong tiyan. O pagdating ng bahay, galing trabaho, Mal, sandali lang, apuntahan ko lang mga repa pips ko. Hapunan na, wala pa. Magtutulog na, wala pa. Pagdating, subuhan, Mal eh. Na-miss ko sila eh. Intindihin mo lang siya. Kasi walang binata na nag-asawa na hindi hahanapin yung dating buhay. Unawain mo lang siya. At ngayon, kausapin ng iyong mahal asawa at sabihin sa niya, mahal, tayo bumubuo na ng isang magandang pamilya. Ikaw ay magiging idolo sana ng ating mga anak. Hinihiling ko sa iyo, mahal, bawas-bawasan mo yung pagkabinata. Intindihan, unawaan ang susi ng maganda at masarap na pagmamahalan. Okay ba yun, Gilson?
Okay ba yon, Pamela? Ang mag-asawa ay parang ngipin at dila. Magkasama, maghapon, magdamag, hindi naghihiwalayan, nagmamahalan, nag-iibigan. Pero nagugulat si ngipin. Si dila ay kanyang nasusugatan nang wala siyang kamali-malay. Ikaw ba, Gilson, nangyari na ba sa iyo na nasugatan mo ang iyong dila? Buhat sa inyong pagkabata. Ikaw, Pamela. Pero iyan ay ayaw mo. Di ba? Ayaw mo yon. Pero mangyayari sa inyong mag-asawa, sa kabila ng masarap niyong pagsasama, pagtitinginan, merong palang nagagawa si Gilson na hindi mo nagugustuhan. O ganon din si Pamela sa'yo. At kung dumating na ang samaan o sakitan ng loob sa inyong magsasawa, sana sa dating ng hapon o pagdating ng hapon, mamayang gabi, pag-usapan na ang problema. At sana kung sino ang nakasugat sa inyong dalawa, siya na ang magpatiunang mahal. Pasensya na. Para mamayang gabi, bago kayo matulog, hayahay ang inyong buhay. Okay ba yon, Gilson? Okay ba yung Pamela? Kukwento pa ba dito, Gilson, ang mga susunod na mga gagawin mo pagkatapos niyong magayos? Automatic na yan. Para bukas, magandang buhay, magandang pag-asa para sa inyong masarap at masaganang pagsasama. Ilan na anak? Ito na. Wala. Ang biyaya ng Diyos ay parating at parating at parating. Ibig sabihin nun, mag-aanak kayo at mag-aanak. Hinihiling ko lang sa inyo, Gilson, Pamela, na sana pagdating ng inyong anak dito sa mundong ibabaw, iparamdam ang init at haplos ng pagmamahal ng ina at ama. Gilson, kasama dito, dito. Lahat po ng aking kinakasal, nakikiusap ako na iparamdam ang pag-ibig ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Bakit po? Pagulo na ng pagulo ang mundo nating ginagalawan. Nagulat siguro kayo sa murang edad, naknaksak ng ng kaklase, minsan kapatid. Sa murang edad, naging adik, naging kriminal. Iiwas ko yung mga batang susunod na henerasyon sa kabila ng pakiusap na sermon para sa aking mga kinakasal. Hinihiling ko sa inyo na sana pagsilang nila dito sa mundong ibabaw, iparamdam ang init at taplos ng pagmamahal. At sana ituro nyo sa inyong anak na dapat lumalaki silang may takot sa Diyos. Ako po bilang punong bayan, gusto ko lang pong halawin sa dalawang batang ito na ako po ay merong isang 5 years old na anak. Marami pong anak, pero yung pong sa ngayon, gusto ko pong maintindihan nila. Nasa pagkasanggol pa lang po ng aking anak, ako na ang nagtitimpla ng dede sa madaling araw. Hindi po throughout of the night. Baka tirahin mo, si Mary ka. Hindi ko nakakayanin. Pagising ko po ng alas 5, timpla na ako ng dede. Nadidehingan ako, may kasamang yakap at halik. Ngayon, pag po ako ay lalabas na, nakabihis na po ako, palis na ako, nakita ko yung anak ko dusingan. Babalik pa ako ng bahay, magbibihis ako, paliliguan ko pa. Even though meron akong yaya at meron akong asawa. Pero hindi ko po, binibigay ko po ang pagmahal, pinaramdam ko sa aking anak. Hindi naman niya alam na ako'y maraming trabaho. Pero ang rumiriso sa puso't isipan niya, mahal na mahal siya ng magulang niya. Kapag ang inyong anak ay gabay at patnubay ng pagmamahal ng magulang, sinisigurado ko sa inyo, walang maliligaw na landas sa inyong mga anak. Sila'y magiging mabuting anak at ipagmamalaki ito palang araw. Dahil sila ay gabay at patnubay ng pagmamahal ng magulang. Congratulations, Gilson. Congratulations, Pamela. Natakas sila tipingin, mga kumpare ko. Parang matino pala si Mayor. Tingnan nyo lang kasi hindi ako matino. Mga pare ko. But when we first met, 'Cause I can see myself not in love with you. If love is blind, I'll find my way with you. All the world is great.
matagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Ilalarawan ng kahit anong salita. Wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang, ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlipat, sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas.